Isa ito sa mga gupit na nagte-trending sa ating mga ina-upload na video. Ang ating client galing sa Dubai, nagbakasyon dito sa atin sa Pilipinas. Bago siya bumalik ng Dubai, ay gusto niya ay may clean na talaga yung kanyang gupit. So nag-request siya sa akin na i-buzzcut ko number 4 na clipper guard ang gagamitin natin sa kanya. Siyempre prepare na siya sa ganyang kanipis na gupit. Ayun, binawasan na nga. At sigurado bilog ito. Yun lang ang ating magiging problema pagdating sa likod pag ating na-fade na yung gilid nito. Siyempre gagawa natin ng paraan yan kung ano ba yung pwede nating magawa. Mataas din ang kanyang hairline. Yan ang ating gagawa ng paraan pagdating sa pagla-line up. Kailangan din nating linisin at pantayin ang parting noon niya. Gawa tayo ng guideline or baseline. Babaan lang natin para yung magiging pag-fade natin ay kontrolado sa parting ibaba nito. Zero open na agad yung ating gagawin dito para makita na agad natin yung fading or yung pag-blend nito. Makita na agad natin yung proper transition o unti-unting pag-fade. Challenge talaga tayo sa mga fade haircut na may mga kaunting lubog na anit. Kaya yun ang ating tsatsagain sa pagtatanggal ng mga dark spot nito. Zero close naman dito sa may pagitan ng pinakang baseline sa parting pagitan ng may buhok sa ibaba. Isa ito sa okay na procedure na pwede nating gawin para sa kanya. Next natin 1.5 na clipper guard para maging balanse yung pagpipade nito. Mawala yung mga biglang pag-itim. Ito yung pamamaraan na ginawa ko. Dahil ang ibabaw naman ito yung number 4, kayang-kaya na siya ng 1.5 na clipper guard. .5 na clipper guard naman ang ine-next natin. Ang gusto niya ay medyo matatagalan na siyang magpagupit pagdating niya ng Dubai. Kaya kinakailangan may clean na ang kanyang buhok. Kaya hindi natin tinaasan yung pinakang baseline sa lugar ng pagpipade niya. Meron siyang occipital bone dito sa may parting likod. Dapat hindi masyadong pudpud dito sa lugar na to. Pwede na yan sa 0.5 na clipper guard at hindi masyadong sagad ang ating pagpapatalab ng ating talim ng clipper. And then next, tanggalin lang natin yung mga sobrang buhok para malinis tingnan ang parting noon nito. Medyo mataas na rin ang kanyang hairline pero kailangan pa rin na linisin natin dahil yun ang request ng ating client. Gawa tayo ng pa-carve na line dito bago natin ito ahitan. Basain muna. Dapat double check natin ang lugar ng pag-aahitan kung may mga nunal ba or may mga tagihawat ba na pwedeng tamaan ng blade. Kaya kinakailangan iba yung pag-iingat kapag tayo ay nag-aahit. Kaya kung merong lumulutang na occipital bone sa may parting likod, wag natin masyadong tataasan yung pagkaka-fade nito para naman hindi siya biglang puti. Kaya yung mga gustong magpagupit ng buzz cut na medyo mataas ang hairline, pwede po yan basta kapag nilagyan natin ng line up yung end lang ng buhok. Okay na. Talaga namang swabe look na raw siya. Kaya okay na para sa pagbalik niya uli sa kanyang trabaho. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood.